rockin' with it. Hi everyone! Good evening! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre ko naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang fresh ng beauty ng Mama Sam ninyo, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka syempre ng maraming vitamin C, tapos kumakain ka ng maraming hotdog, charot. So yon, so isang magandang happy Sunday sa atin lahat. Sana kayo ay nakapagsimba. Ako kanina nagsimba ako. Pagkatapos kumain kami sa labas ni No, tapos nanood kami ng sine. Ayun nga, pinanood ko yung movie ni Impa. Diyos ko, grabe. Ang bongga ng istorya. Promise, sobrang ganda. Nakita doon yung kasopangan ni Impa para lang yumaman, charot. So yun, ang ganda-ganda ng istorya. Sana mapanood nyo yun sa Netflix soon. Ang title is Paradise. So yun. So istorya siya ng about money and love na talagang, ay Diyos ko, guaranteed talaga yung ano na to, yung movie na to. Tapos may pagka, syempre LGBT ang istorya niya dahil istorya siya ng pagmamahal, istorya siya ng ano, ng sabik sa pagmamahal, at istorya siya sa pagkamkam. At ano, ayun nga, yung ang pera ba ay makakapagpasaya talaga sa buhay natin o true love? Ganon! Diyos ko, naloloka ako. Anyway, so hindi ako makaget over. So ito na nga, so punta naman tayo dito sa botohan dito sa Miss Cosmo. So ilang araw na lang lilipad na si Atisa papunta dyan. So tomorrow ay September 9 na. So mag-expect tayo by September 12 or 13 ay aalis na ang Atisa Manalo patungo sa kanyang competition sa Miss Cosmo. Sasabihin ko sana Miss Grand. So yun. So good luck. Good luck kay Atisa. Syempre, hangad natin na sana manalo, magtagumpay, maiuwi ang corona. Yun naman talaga yung win-wish natin, di ba? So kaya nga sa inyong lahat, syempre, kaya update ko kayo kung ano yung nangyari sa botohan. Naloka lang ako kasi, ay nako, nung unang-una, bago pa lang kami magpunta ng simbahan, ang lamang ni Atisa Manalo, sobrang laki. Sobrang talagang nilampaso niya na si Cambodia. Ito ay umalis kami dito ng 10:30 ng umaga. So, pinost ko pa na nangunguna na nga tayo. So, ang lamang ni Atisa Manalo doon sa kalaban ay yung kalaban natin si Cambodia, 33,770 votes. Tapos si Philippines ay 40,665. So lumamang na si Philippines, di ba? Ang layo na ng kumbaga na ano, parang lumamang tayo ng 8,000 votes. Ito ay 10 hours ago. So in-upload ko siya ng 10:30. Tapos, yung nagpunta kami ng simbahan, pagkatapos namin magsimba, so nag-update na sila. Si Philippines ay nasa number 4 spot na. Tapos, ang number 1 spot ay si Cambodia na. Tapos, ang number 2 spot ay si Indonesia. Tapos, si Vietnam ang number 3. Pan number 4 si Philippines. Tapos, si Nigeria. So, ano nangyari? Nagkabilihan ng botohan. So, yon. So, ako, sa totoo lang, pagdating dito sa bansang Cambodia, hindi naman sa pag-aano natutunan ko to dito sa Miss Grand na obserbahan ko. Pagdating dito sa bansang Cambodia, ang Indonesia, Cambodia, Vietnam, at sama mo pa si Myanmar, hindi ko nga alam kung bakit hindi gumagalaw dyan si Myanmar eh. Meron bang Miss Cosmo Myanmar? Yung apat na bansang to, pagdating sa botohan sa Facebook, kahit anong pageant, kaya nilang bumili ng boto. Kaya nilang talagang iangat yung numbers nila. Dito natalo si Philippines. So, syempre, na-realize ko, pwede ka namang bumili ng vote eh. Di ba? Pwede ka namang bumili ng boto para lang manguna ka.
So talagang naglalagpak sila ng pera para ano, kasi kung pupuntahan mo naman ang Cambodia, maniniwala pa ako Vietnam, Indonesia, mahilig silang bumoto. Pero gano'n din yung ginagawa nilang kalakalan. Talagang dumadaan din sila sa bilihan ng boto. And then, yung kay Cambodia, saka yung kay Myanmar, Diyos ko, pag pumunta ka doon sa bansa nila, talagang magtataka ka. Talaga ba lahat ng tao dyan ganyan kalakas bumoto? Yung populasyon ninyo, yung ganyan. 'Di ba? So, mapapaisip ka. So, ang iniisip ko dito, I think nagbaksak ng pera 'to, bumili ng boto. So, hindi ko confirm 'to, pero sa obserbasyon ko, kasi sa loob lang ng ilang oras, biglang umangat naman yung boto mo ng bonggang-bongga. Si Cambodia, dun pa lang sa unang botohan, talagang dinidikdik na niya si Philippines eh. Ano siya eh, talagang nakikipagsabayan siya. Masabi lang malakas siya sa botohan. And then this time, ganun na naman yung ginagawa niya. Sa bagay, kung ako nga naman yung kandidata, kung mapapansin ako at chance akong manalo, para may chance akong makapasok sa semifinals, kasi alam niya na hindi siya papasok sa semifinals kung hindi niya idadaan sa boto. So, para makadaan siya sa ano, syempre, kapag nabigyan siya ng chance na makalusot sa semifinals, makikita yung performance niya. In fairness naman kay Cambodia, marunong to pagdating sa performance. Pero, ayun yung habol niya. Kasi ang mindset nila dyan, pag nanalo naman ako dito, malaking pera ang mapapanalunan ko. So, yung kay Atisa, actually, ano yun eh, real vote yun eh, ng mga taong sumusuporta. Kaya lang, syempre, kahit pa sabihin natin na people choice kasi siya, dito pa lang kasi dapat makita natin yung impact talaga ni Atisa Manalo. And naloka lang ako na parang, ganyan ba talaga? So, yon. So, ganun kaano si Cambodia. So, ang iisipin mo, ang talagang kumukumpit talaga. Kasi nung unang botohan, yung ibang kandidata, dead man na sila eh. Sige, yaan mo na si Philippines nang manguna dyan, di ba? Kumabot nga tayo ng 1 point. Tapos hinahabol yun ni Cambodia. Actually, hinahabutan natin si Cambodia. Pero, itong si Cambodia, inabutan niya uli si Philippines eh. Inano niya talagang sinapawan niya uli. Pagkatapos, ayun nga, bigla na naman siyang humataw. Kaya sabi ko, talagang nakikipagdikdikan to si Cambodia. So, kinakalaban niya talaga si Philippines. At naiintindihan ko naman, it's a competition. So, gagamitin nila ang lahat ng powers nila para lang manalo dyan, di ba? So, ayun lang. Ang akin lang sana hindi masayang si Atisa sa competition na to. At sana ay, ako naman sa totoo lang, hindi naman kailangan ni Atisa dito. Itong botohan na to. Hindi naman kailangan ni Atisa to. Kasi parang feeling ko, papasok naman siya sa semifinals, di ba? Iba pa din kasi lang talaga yung kung magiging powerful talaga tayo. So, umaasa ako na bukas lalamang ang Pilipinas kasi hanggang 13 pa naman ang botohan na to. So, I hope na sana 13 ba or 11? So, yon. So, umaasa ako na lalamang ang Pilipinas sa laban na to. At tignan natin. So, mahirap naman kasi ngayon makipaghabulan eh. Kaya lang sabi nga ni Atisa Manalo na sa kanyang speech yesterday. So, parinig ko rin sa inyo para aware kayo. Sabi niya, so talagang nakikipag-compete din talaga si Atisa. Let's keep it that way. Itaas natin yung lamang natin para hindi makahabol yung iba and it will show the Miss Cosmo organization. So, malinaw yung sinabi ni Atisa Manalo na talagang kailangan humahataw na tayo, di ba? Kasi para hindi tayo maabutan. Kaya lang, ang kalaban naman natin dyan, eto ngang si Cambodia, mukhang nagbabaksak, di ba? Nagbabaksak siya eh, para makakaano. Really want the first Miss Cosmo crown for the Philippines. Thank you so much. Okay, so gusto niya talagang manalo sa competition na to. Kaya humihingi siya ng suporta. So sana tayong lahat ay makasupport kay Atisa. Hindi ko pa alam yung mechanic talaga pag paano buboto doon eh. Alam ko ini-scan. Actually, hindi pa, mamaya buboto din ako. So, yon. So, sana tulong-tulong tayong lahat, no? Para at least, di ba? So, magkaisa tayo para masapawan natin ng bonggang-bongga yung mga kalaban. Kasi,
talagang nilulubog nila ang Pilipinas. So, di ba? So, alam na ninyo, competition kasi to. So, good luck. Good luck sa atin. Good luck kay Atisa. At good luck sa mga kalaban niya. So, I hope na sana marating natin yung dapat natin marating dito sa Miss Cosmo. Ako naman, nakikita ko naman, mukhang magta-title naman tayo dyan ng bonggang-bongga. Mukhang tayo naman makakapag-uwi ng corona. Diba? So, yan. So, good luck. Exciting ang labanan dito sa Miss Cosmo. So, malapit na mag-start. So, tingnan natin ang kabuga ng mga kandidata na lumalahok ngayon dito. So, abangan natin yan. So, guys, ayun guys. Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yon. So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo. Syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa aking mga chika. Sabi nga ganon, keep smiling lang at laban lang. Walang imposible guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.